Umahon siya sa bathtub at dali-daling nagbanlaw. Kailangang makausap na niya ang mommy at daddy niya tungkol sa plano ni Lennon na mamamanhikan sa kanila bukas. Dapat makapag-prepare na sila sa mommy niya. Hindi mapalis ang ngiti sa kanyang labi habang nag-aayos ng sarili. Excited na siya. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis siya at pumunta sa kwarto ng mga magulang. Kumatok na muna siya bago pumasok. "Ma'am, Dad, come in, princess." Naririnig niyang sigaw ng daddy niya. Pumasok siya sa kwarto. Nakahiga ang dalawa sa kama. Parehong may hawak na libro. Malamang ay nagpapaantok na lang ang mga to. 9:00 na din kasi ng gabi. "Mom, Dad, I just talked to Lennon. Bukas daw ay mamamanhikan sila dito sa atin." Masayang binalita niya sa mga magulang. Nagkatinginan na munang dalawa bago sumagot sa kanya. "Is he okay already, anak?" Tanong ng mommy niya. "Why? Ano po bang nangyari sa kanya? Nagbabakasyon lang siya pero hindi niya sinabi sa akin kung nasaan siya ngayon. His whole family will be here tomorrow, Mom. Kaya dapat na mag-prepare tayo sa pagpunta nila." "Okay, princess. Ako nang bahala dyan. You take a rest na para maganda ka bukas pagdating ng asawa mo." Nakangiting sambit ng mommy niya. "Maganda ng anak natin, Estrella." Sabat naman ng daddy niya. "Of course, alam ko yan. Mana ata siya sa akin." "Thank you, ma'am, dad." Lumapit siya sa mga magulang at tumalik sa pisngi ng mga to. Saka nagpaalam na bumalik ng kwarto niya. Napakasaya niya, wala na silang problema. Nakikita niya na okay na din ang mommy at daddy niya. Malamang ay napag-usapan na ng dalawa ang mga differences nila. I hope na pag-usapan na din nila na hindi na sila pupunta ng mommy niya sa Amerika. Well, hindi naman na siguro matutuloy yon dahil hindi na siya kailangang ilayo nito kay Lennon. "Larry, kamusta na si Lennon?" "Hindi ko alam. Baka okay na siya dahil magpapakita na siya bukas." "Sana okay na siya. Naaawa ko sa batang yun. Bakit mo naman kasi pinabugbog yun? Mabuti na lang at hindi napatay ng mga tauhan mo." "Hayaan mo siya at nang madala para hindi niya na maisip na saktan ng anak natin dahil alam na niyang kahahantungan niya sakaling ulitin niyang pangloloko sa atin at kay Cindy." "Paano kung magsusumbong siya kay Cindy bukas na pinabugbog mo siya? Magagalit sa yung anak mo." "Hindi yun magsusumbong dahil binalaan ko na sakaling magsumbong siya ay mawawala ulit sa kanya si Cindy. Ilalayo natin ang anak natin. Natuto naman na siguro yun kaya hindi niya nauulitin ang kasalanan niya. Sana lang hindi malaman ni Cindy ang ginawa mo kay Lennon. Baka ikaw naman ang kamuhian niya." "Don't worry, honey. Walang mangyayaring masama bukas. Huwag mo nang isipin yan. Ang intindihin mo na lang ay ang pag-prepare para sa pagdating ng ating mga balai bukas." Niyakap niyang asawa. Samantalang napasubo si Lennon, kailangan niya magpakita kay Cindy bukas kung hindi ay baka tuluyan ng mawala ang asawa sa kanya. Pinagdududahan siya nito na may ibang babae. Hindi niya naman masabi ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya nagpapakita. Kaya nga ayaw niya na munang makausap ang asawa dahil alam niyang maawa siya dito at mapipilitang magpakita sakaling magagalit to sa kanya. Hindi pa naman siya lubusang magaling, halata pang mga sugat niya. Siguradong magtatanong si Cindy kung anong nangyari sa kanya. Bahala na, itatago niya na lang ang mga sugat. Maglo-long sleeve na lang siya. Pero ang mga sugat niya sa mukha ay wala na siyang magagawa doon. Gawa niya na lang ng paraan para hindi na masyadong magtanong si Cindy. Ang importante ay magpapakita siya bukas. Nakabitaw na siya ng salita sa asawa. Hindi niya ito pwedeng bawiin. Mamaya pagpasok ng doktor niya ay kakausapin niya ito na lalabas na siya. Nasa ganun siyang pag-iisip nang biglang nag-ring ang phone niya. Si Patrick yun. "Hello, Pat." "Lennon, kamusta ka na dyan? Magaling ka na ba?" Eto, medyo okay na. Tumawag sa akin si Cindy ngayon lang. Mamamanhikan ka daw bukas?" "Oo, nakabitiw na ako ng salita sa kanya. Kailangan ko magpakita. Pero yung mga sugat mo, visible pa. Hindi naman agad-agad mawawalang mga peklat na to. Ako nang bahala. Itatago ko na lang sa damit ko. Kailangan mo ba ng tulong?" Inimbita kami ni Cindy na pumunta sa pamamanhikan nyo. Ang hindi niya alam ay nag-uusap tayo. Hindi ko naman masabi sa kanya at baka ako naman ang kulitin niya kung nasaan ka. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya. Pwede ba, pasundo na lang ako dito sa ospital bukas. Dediretso na ako sa bahay nila kapag labas ko dito. Pahiram naman ng jacket dyan." "Sige, dadalang kita bukas. Yan lang bang kailangan mo?" "Oo, napalaundry ko na rin naman ang pants at t-shirt ko dito sa ospital. Yun na lang ulit ang gagamitin ko."
Kailangan ko lang ng mahabang damit pantakip sa braso ko. Okay, sana lang maayos ang pagkikita niyo bukas. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Thanks, Pat. I have to go. Tatawag pa ako kay Kuya Kevin para sabihin ang plano kong mamanhikan kina Cindy. Bye. Binaba na niya ang telepono pagkatapos magpaalam kay Patrick. Ang kuya niya naman ang tatawagan niya. Dinayal niya ang number nito. Hello kuya, where are you? Dito sa bahay, bakit? Kailan ang balik mo? Bukas na pero plano kong mamanhikan kina Cindy. Pwede bang ikaw nang magsabi kina mama at papa tungkol sa plano ko? Doon na tayo makita sa bahay nila Cindy bukas. Doon na ako dediretso. Ano na namang kalokohan ang naiisip mo, Lennon? Wala. Kalokohan bang mamanhikan kay Cindy? Nagdududa na kasi siya sa akin na may babae ako, kaya kailangan ko ipakita sa kanya na hindi totoo ang mga hinala niya. Kaya nakapagbitaw ako ng salita na baka bukas din ay pupunta ako sa kanila para mamanhikan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Ako nang bahalang magsabi kay mama at papa. Sige kuya, thank you. See you tomorrow. Nagpaalam na din siya kay Kevin at pinatay ang telepono. Humugot na muna siya ng malalim na hininga. Bukas ay makikita na naman sila ni Tito Larry. Ano kayang sasabihin nito sa kanya pagkatapos siya nitong ipabugbog? Sa totoo lang hindi naman siya galit sa daddy ni Cindy. Binigay naman sa kanyang boto nito para sa anak pero dahil siguro napuno lang ito sa mga pinagagawa niya, kaya nakaya siya nitong saktan. Okay lang, at least natauhan na din siya. Amano na sila. Iisipin niya na lang na ganti ito ng daddy ni Cindy sa kanya. Maya-maya pa ay may pumasok sa kwarto niya. Hindi niya tinignan kung sino yon. Baka nurse lang na magbibigay ng dinner niya. Kamusta ka na? Nagulat siya sa nagsalita. Si Tito Larry yun, ang daddy ni Cindy. Napaupo siyang bigla sa kama. Okay lang po tito. Wala siyang masabi. Yun lang ang lumabas sa bibig niya. Nasabi ni Cindy na mamamanhikan ka daw bukas. Kaya na ba ng katawan mo? Pipilitin ko po. Pinagdududahan niya kasi ako na may babae, kaya mapipilitan ako magpakita sa kanya kahit pag ganito ng itsura ko. Baka kasi makapagdesisyon siya na iwan ako ulit. Mahal mo ba talagang anak ko? Opo tito, mahal na mahal ko si Cindy. Hindi ko kaya kapag iniwan niya ako, ikamamatay ko yun. Kahit pa ipabugbog mo pa ako ng paulit-ulit, tatanggapin ko yun. Payagan mo lang kami magsama ulit. Napangiti si Larry sa sinabi niya. Nagawa ko lang yun dahil nagpaplano na si Estrella na isasama si Cindy sa Amerika para ilayo sa'yo. Hindi lang kayo ang maghihiwalay, pati pamilya namin ay masisira din dahil sa kagagawan mo. Kaya pinaghiganti ko na si Estrella sa'yo. Ngayon tanggap ka na niya ulit para sa anak namin at wala na tayong magiging problema. Galingan mo na lang ang pag-arte mo bukas na hindi malalaman ni Cindy na pinagbubog kita. Kung hindi ay sa amin na naman siya magagalit. Opo tito, salamat po. Naluluhang sambit niya sa daddy ni Cindy. Hindi niya akalain na ito palang plano nito kaya siya sinaktan at pinabugbog. Pangako ko po sa inyo, hindi ko nasasaktan si Cindy. Dapat lang, kung hindi ay papabugbog kita ulit. Tumawa si Tito Larry. Nakitawan na rin siya kahit pa na parang tototohanin nitong banta sa kanya. Matagal pa silang nag-usap ni Tito Larry bago to umalis. Madami pa silang napag-usapan tungkol sa negosyo at sa mga plano niya kay Cindy. Halatang sabik na sabik ito sa anak na lalaki. Kahit dati pa siya nang tinuturing nitong anak na lalaki, pero dahil sa nangyari sa kanila ni Cindy at dahil na rin sa kabulastugan niya, ay nagkalamat ang relasyon nila. Mabuti naman ngayon at okay na sila. Bumalik ng dati nilang samahan, kaya muli siyang nagpasalamat dito at natanggap siya ulit nito. Maghahating gabi na bago to umalis. Kailangan pa daw niyang magpahinga para may lakas siya kinabukasan sa pamamanhikan niya. Mahigpit din na ibinili nito na hindi malalaman ni Cindy ang nangyari sa kanilang dalawa. Pinikit niyang mga mata, kailangan na niya magpahinga para bukas ay malakas siya. Pinilit niyang matulog kahit pagising na gising pa rin ang diwa niya. Napakasaya niya, okay nang lahat sa kanila ni Cindy. Naayos na din nila ni Tito Larry ang hindi pagkakaunawaan nila. Mahimbing siyang natulog sa gabing yon. Nagising siya nang may pumasok sa kwarto niya, ang nurse pala na magbibigay sa kanya ng gamot. Good morning, sir. Sorry po at nagising kita. Oras na po ng pag-take niyo ng gamot. Salamat, nurse. Anong oras na ba? Mag-alas 7 na po ng umaga. Can I talk to Doc later? Andyan na ba siya? Mamaya pa po ang shift niya pero sasabihin ko po sa kanya na gusto mo siyang makausap. Sagot ng nurse sa kanya habang inaabot sa tablet na iinumin niya. Yes, please. Thank you.
Pagkatapos niyang mag-take ng gamot at umalis na din ito, hindi pa siya nakapagpaalam kay Doc na gusto na niyang lumabas ng ospital kaya kailangan niyang makausap to. May time pa siya para makapagpahinga ng lubusan. Gabi pa naman ang plano niyang lumabas ng ospital. Diretso na siya sa bahay ni Cindy. Muli niyang ipinikit ang mga mata. Napuyat siya kagabi dahil sa kwentuhan nila ni Tito Larry. Napangiti siya nang maalalang mga napagkwentuhan nila. Maya-maya pa'y nag-ring ang phone niya. Si Almaro ang tumatawag. "Hello bro," sambit niya na sagutin ng tawag na lalaki. "How are you?" Nabanggit ni Patrick na mamamanhikan ka na kina Cindy mamaya. "Yes, kaya lalabas na ako ng ospital mamayang gabi." "Sige, susunduin kita dyan. Do you need anything? Baka gutom ka na, ipapadeliver ako ng food para sa'yo." "I'm okay. Thanks for your concern bro. I really appreciate it." "Sige, see you later. Magpakalakas ka pa ng konti dyan." "I will, thanks." Pagkatapos nilang mag-usap ay lalo siyang napangiti. Hindi niya akalain na magiging magkaibigan sila ni Almaro at Patrick dahil sa concern ng dalawa sa asawa niyang si Cindy. Napakabait na mga to sa kanya. In times like this na hindi niya pwedeng ipaalam sa pamilya niya at kay Cindy ang sitwasyon niya ay nandyan silang dalawa para sa kanya at malaking bagay yun para sa kanya. Pinilit niyang matulog ulit para makakuha pa ng konting lakas. Maagang nagising si Cindy. Excited siya para mamaya. Sa pamamanhikan ni Lennon, napangiti siya. Kahit pakasal na sila, iba pa rin ang may basbas sila ng pamilya nila. Lalo na't okay ng pamilya niya at si Lennon. Wala na siyang mahihiling pa. Bumaba siya sa kama at naligo. Pupuntahan niyang mommy niya. Pagkalabas niya ay dumiretso na siya sa komedor. Nandoon ang mommy at daddy niya nagkakape. "Hi mom, hi dad." Nakangiting bati niya dito sa halik sa pisngi ng mga magulang. "Good morning princess. How is your sleep?" Tanong ng daddy niya. "Hindi ako masyadong nakatulog kakaisip." "Mom, ready na bang preparation natin for tonight?" "Yes anak, don't worry about it. Natawag ko na sa event stylist. Sila na ang bahala doon. You don't have to worry about it. They will be here in a minute." "Mom, it's just an intimate party for our family and Lennon's family. Simple dinner will do." "No, hindi pwedeng simple celebration para sa aming prinsesa. This is one of the most awaited celebration para sa'yo. Kailangan maging memorable to." Sabit ng mommy niya. "Hayaan mo ng mommy mo anak, gagawin niyang lahat para sa'yo. All the best for our baby princess kaya huwag ka nang makipagtalo sa kanya." "Hindi ka mananalo sa mommy mo." Nakangiting sambit naman ng daddy niya. "Alright, ikaw nang bahala mom. Why don't you go to parlor and pamper yourself para makapag-relax ka?" Sambit ng mommy niya. "No need mom, dito lang ako, babalik lang ako sa kwarto. Tatawagan ko lang po si Lennon." "Okay, go ahead anak." Bumalik siya sa kwarto at kinuha ang cellphone. Dinaya lang number ng nobyo pero hindi niya na naman makontak ito. Nakapatay na naman ang phone ng lalaki. Nag-aalala na naman siya, bakit na naman kaya nakapatay ang phone nito? May mga pumapasok na naman na negative thoughts sa utak niya pero iwinaksi niya yon. Magkikita naman sila mamaya kaya hintayin niya na lang sa Lennon mamayang gabi. Narinig niya mula sa kwarto niya na may ingay sa labas. Sinilip niya sa bintana, dumating na mga hinire ng mami niya na event stylist para mamayang gabi. Napangiti siya, hindi talaga pwedeng simple lang kapag ang mommy niya ang nagdesisyon. Nagpapasalamat siya at mahal na mahal siya ng mga magulang niya. Hinayaan niya ng mommy niya. Bumalik siya sa kama para umidlip ng konti. Medyo hindi nga siya nakatulog kagabi dahil sa excitement. Matutulog muna siya ng konti. Pinikit niyang mga mata na may ngiti sa labi. Gabi ng pamamanhikan. Dumating na ang oras na hinihintay ni Cindy. Medyo masakit ang ulo niya sa gabing iyon. Hindi niya alam kung dahil hindi siya nakatulog ng maayos o hindi kaya kakaisip kay Lennon. Dahil buong araw niya naman tong hindi nakausap. Nakaredy ng lahat. Sa garden ang setup ng dinner. Punong-puno yun ng mga white roses at kumikinang na ilaw. Natawa siya. Parang pangkasal na itong pinipare ng mommy niya samantalang mamamanhikan pa lang naman sina Lennon at pamilya nito. Kahit pakasal na sila ay mas maganda pa din na may basbas sila ng mga magulang at pamilya nila. Kaya excited siya sa gabing yun. Bumaba siya ng kwarto niya. Dumating na kasi sina Kevin at Juliana. Kasama nitong kambal at parents ni Lennon. Malaki ang ngiti ni sinalubong niya sa mga ito. "Tita Cindy!" Sigaw ng dalawang bata habang tumatakbo papunta sa kanya at umalik sa kanyang pisngi. "Hello kiddos!
You look so beautiful, Tita Cindy, sambit ng maarting si Sunshine. Naalala niyang matagal din pala silang hindi nagkita ng kambal. Nagkataon kasi na nagkahiwalay sila ni Lennon at naospital pa siya dahil sa pagbangga ni Monica sa kanya tapos ang Maldives pa siya. Thank you kids, you two are both gorgeous. Malapad ang ngiti ng dalawa sa sinabi niya. Nakasunod si Juliana sa kambal na nasa harap na niya. Congrats sis, you're finally Mrs. Falcon. Naunahan mo pa ako. Don't worry Ate Juliana, kayo na ang next. Yes, dapat lang dahil hindi ako makakapayag na hindi maikasal kay Kevin. Masaya silang nagtatawanan nang biglang sumulpot si Kevin sa likod nila. Ano na naman ang pinagchichismisan niyo dyan? Bakit naririnig ko na naman ang pangalan ko? Basta chismis talaga, ang bilis mo, biro niya kay Kevin. Congrats baby sis. Sambit ni Kevin sabay halik sa kanyang pisngi. Where is your groom? Wala pa nga eh. I'm trying to call him pero patay ang phone niya. Don't worry, baka papunta na yun dito. Sabi niya dito na lang kami magkikita eh. Tumango lang siya bilang sagot kay Kevin. Tinignan niya kung saan banda ang mga magulang niya. Nakaupo nito sa isa sa mga lamesa at nakikipagkwentuhan sa mga magulang ni Lennon. Napangiti siya kahit pa may nangyaring hindi maganda sa kanila ni Lennon at muntik pang hindi matuloy na maikasal sila ay nanatiling magkaibigan ng mga to. Nilapitan niya ang mga magulang nila. Hello Tito Milicio and Tita Chato. Iha, congratulations! Sambit ng mama ni Lennon sabay tayo sa kinuupuan at humalik sa pisngi niya. Ganon din si Tito Milicio. I heard na nagpakasal na kayo sa Maldives. Nanghihingi kami ng pasensya dito kina Larry at Estrella dahil sa ginawa ng anak namin. Salamat naman at naayos na natin ito at sa huli ay kayo pa rin na magkakatuluyan ng bunso namin. Nakangiting sambit ng mama ni Lennon. Saan nga pala si Lennon? Tanong ni Tito Milicio. Hindi pa po dumarating eh, baka mamaya ng konti at dadating na yon. Are you okay Iha? You look pale. Tanong ng mama ni Lennon. I'm okay tita, baka dahil sa excitement lang kaya may stress ako. I told you ako nang bahala sa lahat kaya hindi mo na kailangan magpaka-stress. Sabat naman ng mommy niya. Sorry mom, I can't help it. Saka hindi ko pa kasi nakakausap si Lennon simula kanina kaya medyo nag-worry din ako. Nagkatinginan ng lahat ng mga naroroon sa sinabi niya. Don't worry, he'll be here soon, pag-asyo ni Tito Milicio. Maya-maya pa'y dumating ng sasakyan ni Almaro. Napangiti siya, malamang ikasama nito si Patrick at Angela. Lumapit sa sasakyan ng mga ito para salubungin ang mga kaibigan ng magulat na bumaba din sa Lennon sa kotse. Natigilan siyang bigla. Bakit ganun ang itsura ni Lennon? May mga galos sa mukha. Habi, what happened to you? Bakit may mga sugat ka sa mukha? Biglang tanong niya nang makalapit sa asawa. It's nothing wifey, na-aksidente lang ako ng konti. Hi Besh, congratulations! Tili ni Patrick saka lumapit sa kanya. Tila kinukuha nitong atensyon niya para hindi na magtanong pa kay Lennon. Hi Besh, thanks for coming ha? Sagot niya sa kaibigan pero nasa kay Lennon pa rin ang atensyon niya. Naka-coat and tie ito pero parang may iniindang sakit. Best friend, kamusta na? Long time no see. Sabat naman ni Almaro kasama nito si Angela palapit sa kanya. Hi best friend. Hi Angela. Nagbeso siya sa dalawang kaibigan. Paano nga pala kayo nagkasabay-sabay na dumating? Saan ang sasakyan mo Lennon? Nasiraan kasi ako sa daan since on the way na din sina Almaro. Dito ay nakisabay na ako sa kanila. Parang ayaw niya namang maniwalang masisiraan ito ng sasakyan. Brand new ang sasakyan nito. Paanong masisira? Parang may tinatagong sekreto si Lennon sa kanya. Pero hindi niya napapansinin yon. Ang importante nandito na sila. Kompleto ng lahat. Magkasabay silang pumunta sa table kung saan nandoon ang mga magulang nila. Inakbayan siya ni Lennon habang palapit sa garden. Hi pa, hi ma. Hello po tita, tito. Bati ni Lennon sa mga magulang nila. Nakatingin lang sila kay Lennon. Lennon, what happened to you? Bakit ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ng mommy nito. Ma, don't worry about me. Nadisgrasya lang ako kaya may mga gasgas ako. Saan ka nadisgrasya? Huwag mo nang isipin ma, nandito na nga ako eh. Pasimpleng sabat ni Lennon para hindi na magtanong ang mga magulang nito. Nakatinginan si Estrella at Larry. Biglang lumambot ang mukha ni Estrella nang makita si Lennon. Tumayo ito at pinuntahan ng lalaki. Are you okay Lennon? Tanong nito habang hinahaplos sa mukha nito na may gasgas. Yes po tita, I'm okay. Let's have a seat para maumpisahan na natin ang dinner. Sambit ng daddy ni Cindy, parang iniiba nitong kwentuhan.
Isa-isa na silang umupo sa kani-kanilang upuan. Paupo na dapat si Lennon nang tumakbo ang dalawang bata sa kanya takmang magpabuhat. "Hi, Tito Lennon! We missed you!" Sigaw ni Thunder saka tumalon papunta kay Lennon. "No kids, no!" Pigil ni Lennon pero huli ng lahat, natumba sila dahil hindi niya kayang buhatin ang dalawang bata dahil sa sakit ng tagiliran niya. Biglang lumapit si Kevin sa kanila. "What happened to you, Lennon? Looks like you're in pain." Nakita nilang may nagkamarka ng dugo sa tagiliran nito. Malamang ay bumuka ulit ang sugat ni Lennon dahil sa malakas na puwersa ng pagtalon ng dalawang bata kay Lennon. "Tito Lennon, you have a blood in your shirt. Did we do that to you?" Nag-aalalang tanong ng dalawang bata. Akala nila'y nasugatan nilang tito nila dahil sa kakulitan. "No baby, Tito is okay. Don't worry about me." Sabit ni Lennon sa mga pamangking na paiyak na. Nakita kasi ng mga to na nasaktan siya. "Oh no, Lennon, ano nangyari sa'yo?" Nag-aalalang sabit ni Cindy sa itinaas ang t-shirt niya para tignan ang dumudugong sugat. Parang namuti ito dahil sa nakita. Madami siyang pasa sa katawan. "It's nothing, wifey. Nadisgrasya nga lang ako." "Paanong nadisgrasya? Parang nabugbog ka, Habi." Nag-aalalang sambit ni Cindy. "What happened, Lennon? Bakit may mga pasa-pasa?" Nag-aalalang sambit ni Chato. Lumapit na din ang lahat kay Lennon, pwera lang sina Patrick, Almaro at Angela na tahimik lang sa likod. "I told you, Mom, it's nothing." "Huwag niyo na itong alalahanin, wala lang to." "Anong wala? Tingnan mo nga yan, nakipag-away ka ba? Sino nang bugbog sa'yo? Magbabayad ang gumawa nito." Naguhuramentadong sabit ni Chato habang si Strelly at Larry tahimik lang sa gilid. "Stop overreacting, Mom. I said wala lang to." "You better tell us kung ano nangyari sa'yo, Lennon. Kung hindi ipapaimbestigahan ko yan." Galit na din si Milicio. "Dad, stop it." Naubusan na rin siya ng pasensya si Lennon sa kaka-explain sa pamilya. "Kevin!" Sigaw ng papa nila. "Kung ayaw magsalita ni Lennon, paimbestigahan mo kung anong nangyari sa kanya. Hindi ako naniniwala na nadisgrasya lang siya." Utos ng papa nila. "Hindi na kailangan," sambit ni Larry. Biglang natahimik ang lahat, pati si Patrick, Angela at Almarong nakakaalam ng totoong nangyari ay parang mga pusang hindi maihi dahil sa tensyon. Nagkatinginan ng mga taong nandoon, pati ang mommy ni Cindy ay hindi rin mapakali. Si Cindy ay naiiyak na minamasahe ang ulo, hindi niya alam kung dahil sa sitwasyon o dahil na din sa kulang sa tulog kaya sumasakit ang ulo niya. "Kumpadre, ako ang nagpabugbog kay Lennon. Nagutos ako ng tao para ipabugbog si Lennon dahil sa ginawa niya sa anak namin." Pangungumpisal ng daddy ni Cindy. "Dad! Bakit mo ginawa yun?" Sigaw ni Cindy sa daddy niya. "Paano ko napatay ng mga tao si Lennon?" Naguhuramentado na si Cindy. Galit na galit siya sa daddy niya. "Pasensya ka na anak, sobrang mahal ka lang namin at hindi namin kayang makitang may nang-aagrabyado sa'yo." "Wifey, it's okay. Nagpaliwanag na si Tito Larry sa akin ng lahat. Nagkaayos na kami." "No!" Sigaw naman ng papa ni Lennon. "Hindi ko akalain na kaya mong saktan ng anak namin, Larry. Akala ko pa naman ay mahal mo si Lennon bilang magiging manugang mo siya." "Ako ang may kasalanan," biglang sabat naman ni Strelia. "Ako ang may kasalanan kaya nagawa ni Larry yon. Hindi ako makamove on sa pananakit ni Lennon kay Cindy to the point na muntik pang mamatay ang anak namin. Dahil sa kanya, nag-iisa lang ang anak namin, hindi ko siya kayang mawala sa amin. Kaya pilit kong nilalayo si Cindy kay Lennon. Gusto ko na siyang dalhin sa Amerika at hindi na ipakita kay Lennon, pero naawa sa akin si Larry. Pinapabugbog niya si Lennon para lumambot ang puso ko para kay Lennon." Umiiyak na paliwanag ni Strelia. "Patawarin mo kami balae kung nagawa namin yun kay Lennon. Nagawa lang namin yon dahil sa pagmamahal namin kay Cindy." Tumayo si Cindy para kumprontahin ang mommy at daddy niya. Pero bigla siyang natumba. Nahihilo siya. Umiikot ang paningin niya. "Cindy!" Sigaw ni Lennon at bigla siyang nilapitan. Mukha ni Lennon ang huli niyang nakita bago niya naipikit ang mata. Nawalan siya ng malay. Nagkakagulo na ang mga taong nandoon. "Anak, what happened to you?" Sinantabi na muna nila ang galit sa isa't isa at inunang kapakanan ni Cindy. "Call a doctor please!" Sigaw ni Larry. Alerto naman si Kevin na tumawag ng doktor at pinapunta sa bahay ni Cindy. Binuhat ni Lennon si Cindy at dinala sa loob ng bahay at inihiga ito sa sofa. Nakapalibot silang lahat sa sofa kung nasaan si Cindy. Alalang-alala sila dito. "Wifey, wake up! What happened to you?" Nag-aalalang sambit ni Lennon sa asawa. Kinakausap niyang asawa kahit na alam niyang hindi ito naririnig. "Bakit hinimatay si Cindy? May sakit ba siya?" Tanong naman ni Chato.
Wala siyang sakit. Malakas ang anak ko. Hindi ko din alam kung bakit siya hinimatay bigla. Anak, gumising ka na please. Ano nangyayari sa'yo? Ang lakas ng iyak ni Estrella. May phobia na to dahil sa pagkaka-hospital ni Cindy dati. Calm down, Estrella. Cindy's gonna be alright. The doctor will be here in a minute. Pag-aalo naman ni Larry sa asawa. I can't calm down. May phobia na ako kapag may nangyayaring masama sa anak ko. Bigla namang naawang mga taong naroon kay Estrella. Kaya hindi rin ang mga to masisisi dati kung bakit pilit pinaghihiwalay nito si Cindy at Lennon. Ayaw na nitong masaktan ng anak. Pagkaraan ng 15 minutes ay dumating na rin ang doktor. Sinuri nito si Cindy. Wala pa rin tong malay. Dok, ano pong nangyayari sa anak ko? Umiyak pa din na tanong ni Estrella. Hindi to tumatahan. Huwag kang mag-alala, Mrs. Estrella. Your daughter is okay. Okay? Bakit naging okay yan? Wala nga siyang malay, Dok. What are you talking about? Doktor ka talaga? Sumisigaw na si Estrella. Calm down, Estrella. Hindi nakakatulong ang paghuhuramentado mo. Mrs., buntis pong anak niyo, kaya siya nawalan ng malay. Wika ng doktor.